Ako, pinagkatiwala lang. Pinagkatiwala lang wala asawa ko doon. Kala nyo ha? So yun, kung makikita rin natin yun, Bakit? Tumulong ka. tayong mga Kristiyano, kailangan kapag tayo sa trabaho, kung natin dayain ang ang amo natin, kung natin dayain ang ating employer natin, no? Magkakapag lang tayo. Kasi kaya tayong mga Kristiyano, dapat pinabubuhay na natin yung salita ng Diyos. Okay, please open tayo po sa sa Colossians 3:23. Ito po yung isang din sa akin to eh. Isang talagang, kapag ako yung nagkakaroon ng conviction, naaalala ko itong Colossians 3:23 na ito. Yung sinasabi niya eh, serve wholeheartedly to God, not people. Ito, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Diba? Ephesians 6:7 po. Yan yan ha, yung verse na yun. Parehas lang yan. Makakaro ako sa Ephesians. Maganda rin ito. Kapag ako nag-aano ng PowerPoint, talagang nilalagay ko rin ito sa dulo eh. Kung kapag na magpo-post ng reminder. Yan, with good will doing service as to the Lord and men. Sa NIV, ayun makikita mo niya yung serve the Lord wholeheartedly, not men. So, ibig sabihin, kung magsaserve tayo, buo sa ating puso, hindi yung half-half. Minsan dumarating sa akin, nakanagal ko yan, dahil mamaya na yan, gagawin ko. Minsan nakakalimutan na natin, kaya wala naman si madam, wala naman si ate. Diba? Kaya na yung pagbukasin. So, sino dinadaya nyo? Dinadaya nyo, dinadaya natin sa ating sarili. Diba? Dinadaya natin ng Diyos. Amen? Yeah. Have you been entrusted with so much at such a young age? Kasi young age, ito yung para sa gusto ng mga kabataan eh. Pero we are bagets. Kaya, ito lang din kasama natin. Naranasan mo ba na ikaw ay pagkatwala katulad ng sinabi ko nga, di ba kanina ngayon? Ngayon naman, bakit napakahirap sa ating buhay ang magtiwala? Bakit? Minsan, lumalat sa atin yan, nahihirapan tayo na pagkatiwala ng tao, lalo na kapag may nangyari, o meron lang itong isang salamat. Tama ba, Ben? Amen! Oh. Yun, pero yun, overcome yun. Kailangan mong i-overcome yun, no? Kailangan natin mahirap yun kasi because of our personal interest or personal motives. Kaya napakahirap, di ba? Minsan, bakit wala na ng tao? Kaya sa mga ganun, dapat, kung pagkakagawang ka ng laman, overcome yun. Sa pamamagitan ng, talagang, dapat, sincere, nakikita lang sa itsura mo wala, hindi ka pa nagsasalita, nakikita lang sa'yo, na sincere ka dapat. Kapag nagsalita ka pa, talaga naman nagdumon. Huwag na nagdumon ka. At kapag ito yung ganun na, nagsasabi mo na, nag-confess ka na sa kanya, ano pa dyan sa temptation niya, di ba? So yun, sinabi ko nga, doon sa pagpapala ni Joseph, meron pa lang minsan na ikakaiba na pagsubok o tukso. Yan natin papasok. Yung kay asawa ni Potiphar. Ito nga pa lang si asawa ni Potiphar, kung nabasa ko din yung aral ko, siya isang magandang lalaki. Bakit? Kung makikita mo, taga-Egypto, di ba? Parang hindi mo naman sila kagaganda. Di ba? Pati makita mo na, mabibighani ka sa ilong pa. Hindi naman. Oo ba? Pero ikaw nga. Kaya wala akong sundin na. Ayun nga, pakiano nga po yung paano naging, paano siya binukso ni asawa ni
ni Potiphar. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 39 verse 7. Diretso nyo na po yan ng 10 para nun natin yan. Okay na po. Mababasa ka ba 10? And it came to pass after these things, yun nga, dumaan ang mga panahon that his master's wife, which is, yung master niya ay si Potiphar, no? Ay cast her eyes upon Joseph. So yun, nabighani siya nung sa kakukuha na ni Joseph. She said, lie with me. Sa Tagalog, sibingin mo ako. Pangit. Binasa ko kami. Pangit doon. Sibingin mo ako, Joseph. So ibig sabihin mo ako bakit natin kasi sibingin. Hindi naman lahat. Yung una pa palang palawan, itong kwento sunod talaga. Mga babae. Pero huwag natin gawin dahilan yung pagsin ng babae kasi sa atin mismo, sarili, babae o lalaki, may lumarating na katuksuhan sa atin. Diba? Natin sisingin ng babae. Sisingin natin yung sarili natin. Diba? Nahihirap talaga. But he refused. Yun yan. Pagkakasabi niya. But he refused and said unto his master's wife, behold, sabi niya, my master. Napakalalim niya. Ayun, masahin na lang sa Tagalog po. No? So, sa 8 tayo. Tumanggi si Jose. At ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala. So, ibig sabihin, he refused. No? Yung pagkakasabi niya, kasi sabihin mo ako ito. Ito ba naman na ikaw ay isang pinagkatiwala sa isang palasyo? At kaya mong gampanan, kaya mong dayain ang amo mo kapag ikaw ay mahina-hina sa flesh. Diba? Maging sa atin sa trabaho, ganun din. Dumarating sa atin ang temptation, lalo na sa mga oras. Minsan, sabihin natin, uy, nag-overtime naman ako kahapon, okay lang siguro ako malik bukas. Malilate ako ng mga 30 minutes, diba? Ay, hindi mo siguro, ano yun, kapilangan. Pero, nandaya mo na yung amo mo, at nandaya mo yung sarili mo, at nagkasala ka sa Diyos. Kasi nga, sabi nga sa John 16:10, yung sa maliit na bagay, Lucas 1:16. 1 John Ang pinagkakatiwalaan sa yun. Sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay. pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pinagkakatiwalaan din sa malaki. Amen. Yun ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, kapag sa maliit na bagay tayo, gumawa tayo ng kamalian, alam natin na piso lang pinari, pinupit natin. Piso lang, maliit lang sa isipan natin. Pero, ang katumalis mo ay malaki ka lang rin. So, ibig sabihin, nagkasala ka rin. Maliit, malaki, nagkasala ka. Amen? Hindi lang yun. Sa mall, may mga girls. Minsan, mga sale. Singkit ang mga mata niyan. Kapag pumunta ng mall, ay lumalaki yan kapag makakita ang mga sales. No? Number 1 yan. Di lang yan sa babae. Sa lalaki rin. Yung mga devices, di ba? Mga new devices, katulad ng mga mobiles na nalalabasan yan. Naaakit tayo, natatempt tayo, bumili. Pagkos alam naman natin na hindi pa dapat yun na bilhin. Unahin natin itong pambayad ng school sa mga bata. Di ba? Nagiging isang dahilan yun sa mall. At doon din sa mga sa bahay, ganun din. Natatempt din tayo sa ating mga kasama natin sa bahay. Maging sa ating mga kaibigan. Makikita natin ang kaibigan kung meron siyang bagong Gucci. Gucci, meron siyang Gucci, no? Tapos naingit ka ngayon, may bagong siyang Gucci. Kumantala mo na mo pera, pili-pili ka. Hindi naman siguro tama yun. Maging wise din tayo. Pagkilan tayo ng Panginoon na pagkilan natin sa dapat na. Amen? Nagiging-kamus ka na, wala ka pa eh, hindi ka pa nabili.
At ano yung mga pagsubok na napakahirap na iwanan? Ngayon, tulad na sinabi ko yung sa flesh. Sa pleasure. No? Yung sa pleasure, kasiyahan yan eh. Nakasaya tayo sa isang bagay, talagang wow! Makagustuhan natin eh. Which is hindi naman ano sa katawan natin, hindi naman kailangan. Diba? Napakahirap din minsan na iwasan yung mga temptation. Tulad nung sa kasabihan na palay na nga ang lumalapit, tutukain na lang ng manok. Diba? Mga ganung example. At dito sa pangyayari na to, sa asawa ni Joseph, si Potiphar, no? Hindi lang siya isang beses sa niyaya nito na, kasi tingnan mo. Ang sinabi sa verse 10, araw-araw, day after day. So, ibig sabihin, pressure sa kanya yun. Napakahirap sa kakatayuan ni Joseph kung araw-araw na Anong biyat nun? Diba? Pag isang trabaho ka nun, may nakita kang isang bagay sa isang araw na gustuhan mo, gusto mo siyang kunin. Eh, papasok ka araw-araw din. So, araw-araw mo din siyang nakikita. Diba? Nandito na yung pagkanasa mo, nagkakaroon ka na ng pagkakasala. By the way, ang temptation, no? Andyan lang talaga sa paligid yan. Ipikit mo man ang mata mo, sa isip mo, bumagana pa rin, na ikaw'y nagkakasala, na pangit lang sa isipan mo, ikaw na nagkakasala na. Tama? Kasi nga, kaya tayo nagkakaroon ng ganun ng pagkakaisipan na panunokso, dahil nandito pa tayo sa limutan. Pero, as a Christian, nandun dapat yung magigtagumpay tayo. Katulad na ginawa ni Joseph, from the beginning, from the first start, no? Na in-invite siya ni yung wife ni Potiphar. Ano sabi niya? Tumanggi siya. Sabi niya gano'n sa 8, tumanggi Jose at pagkasabi, panakag ang aking kalooban ng aking Panginoon, sapagkat ako'y narito ginawa niya ang katiwala. So, pinantigin niya. Doon yung dignidad niya, meron siyang dignidad. Ginamit niya, di ba? Hindi siya yung meron nga rito eh, no? Why did Joseph resist the temptation? Paano? No? O paano niya na iwasan ang bagay ng manunukso? Una, sa verse 8 at 9, he was responsible man. Kung sa binasa ko nga. And dun sa 9, he was responsible God. No? Meron siyang takot. Nilabanan niya ang gusto. Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Yung pagkaka-offer ng babae yun, no? There is no debating. Hindi na siya nag-alakayan. Hindi na siya sige, isa lang sa dito. Hindi sila nag-ganon, no? Or, kung kunin ko ito po kasi sa sorry dito. Mga ganon, hindi niya ginawa yung mga ganon. No? There is no flirtation, conversation. Yung mga, sorry, ginamit ko lang sa message. Yung mga lagbian ng mga salita, panitan. Hindi sila nagawa ng mga ganon. Minsan sa atin ganon, lalo din tayong mga lalaki. Makita lang natin yung babae na parang feeling mo eh, guwapo talaga sa kanya. Hindi na nasusubukan niya. Hindi niya yung yayakapin ng akin. Hindi pa naliligaw. Ganun ba? Oo, yun. Ganun ba yun? Ganun yun. Diba? Kasi magawa ka, nag-advantage din sa kanya eh. Alam mo yung kahindahan niya eh. Ganun siya. Diba? Pero hindi siya nakuha ng ganun. Ang guwapo na choco. Ayan, mga ganyan. And he doesn't say no. Then, play. Ibig sabihin nun, nag-refuse siya, tumanggi siya, wag. Pero mamaya, nasa isip niya, sayang, sila lang. Ganun.
Diba? At tulad din sa trabaho rin, ganun din. May nakita tayo na 500 reals or sabihin natin 50 real. Napakaliit niyan. Kinuha mo. Una, hindi mo kinuha. Naisip mo, sayang. Wala akong paltog. Kinuha mo pa rin. Anong tawag sa'yo nun? Magnanakaw. Ano yun? Kasalanan. Diba? So, huwag tayo magtendempt nun. Diba? Masayahan na tayo kung anong meron tayo. Diba? Kaya tayo ba nananalangin eh. Gusto natin pumasok sa ako? Pagkakalin natin. May kakibat na ito ba? Sabi yan seek first the kingdom of God. And all His righteousness. And all these things shall be added unto you. At nilabanan niya rin ito, binilala rin ni Joseph, yung balak ni asawa ni Potiphar. Na alam niya na ito isang immoral, wicked. And it was a violation against his master. Violation against marriage. It is a violation against God. No? Ayaw niya magkasala sa kanyang master dahil na pinagkatiwalaan siya. At ayaw niya itong masira, yung pagkakatiwala na yun. Pangalawa, alam niya na ang buhay ng pagmamahalan o buhay ng pag-aasawa ay isang banal siya na pagmamahalan. No? Sacred bond. Alam niya yun. Kaya hindi niya sinira niya, hindi niya nilundag yung gusto ni asawa niya ito, Potiphar. At yung pangatlo, ito yung pinaka-importante. They refuse to sin against God. Because this is the wicked act. Alam niya na mahalay at magkakaroon siya ng pagkakasala sa Diyos. Nagkasala siya sa tao, nagkasala pa siya sa Diyos. So yun ang niresist niya, kaya siya iniwasan yun. So maging ganun naman sa atin, maliit o malaking bagay, na alam natin na makakapagdulot ng kasalanan, wag na po natin itutuloy. Lalo pa tayo ay isang tinatawag na Kristiyano. Ang Kristiyano po ay ito'y sumusunod sa Panginoong Jesus. Amen? At mga kapatid, alam niyo ba wala kahit isa na magtatagumpay. Walang magtatagumpay kung ikaw'y sumusubay sa utos ng Diyos. Lagyan natin sa isipan yung mga ganung bagay. How was Joseph able to overcome the temptation? Yun nga, tinutulungan siya ng Diyos. At iniiwasan niyo, umiiwas siya sa lahat ng pagsubok. Imagine, every day, every after day. Halika, Joseph, sinilan mo. Imagine, araw-araw na yun. Kung ilalagay natin yung patatayuan natin sa kanya bilang isang tao na normal. No? Maaari tayo nagkasala doon. Yung pala makita mo lang, wow, ganda. Kasala ka na doon. Hindi mo lang pag-aari yung kinuha mo pa. Very bad. Ngayon, anong ginawa niya? Paano niya, anong mga strategy na ginamit ni Joseph doon sa pag-refuse na yun? Una, nakita natin yun sa verse 8 at 9, i-reason out. Anong ginamit na doon? Yung will niya, yung kakayahan niya. Pangalawa, i-refuse his body. No? Pangatlo, he avoided her. He ran out of the house. Diba? Ang ginawa na yung pagkakaano niya, sa verse pattern nila, chapter 13, Kuya Elvis, Genesis chapter 39, verse 13 hanggang 23. 13, 23.
tayo matapos. Dito sa verse na to, makikita natin yung ang bilis ng pangyayari. Diba, tumanggi nga si Joseph noon sa asawa ni Potiphar. Pero ito talagang babae na to, napakagaling. Engineer siya eh. Alam niyo kung bakit siya naging... Dito nga sa kwento na to ha. Ginamit niya yung talino niya. Linis niya agad yung kwento. Ito, no? Balik, kasahin mo na lang sa akin. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito ang tinawag ng katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreo ito para tayo hamakin. Sukat malamang pasukin ako sa aking silid at gusto akong magsamantalahan. Tingnan nyo, na-twist niya agad yung salita ng gano'n. Samantalang siya yung yaya mo kay Joseph. Nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki na ninyo, dinalhan ako tayo ng asawang ninyo ito para sa aking sukat, malamang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Sinungaling din eh. Pagsigaw ko'y kumalipas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Yun daw. Yung pagkatakbo niya, naiwan sa kanya, meron talagang ebidensya na pwede paniwalaan yung babae. Siya nagsinungaling, no? Naiwan yung balaban. Kumbaga yung parang sinusuot ng mga jacket, mga sapa, mga ganun. At ang kinaganda rito mga kapatid, yung kay Joseph, naiwan niya na may isang bagay para sa kanya na alam niyang ipagdululot ng kanyang kapahamakan talaga na parang paniwalaan itong si Potiphar. Hindi niya na binalikan to. Binagdip niya na lang yun. Kaliwali, aalis na ako, magkakasala lang ako. Di ba? Ganun niya, nilabanan yung temptation na yun. Ganun kahigpit si Joseph sa kanyang paniniwala sa Diyos. 15. Tinago niya ang balaban ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya, dito, naku, ang higling sinama mo dito, bigla na lang pumasok sa akin silid. Ibig akong pagsamantalahan, hindi naman ginawa niya yung gano'n. Nang ako'y sumigaw, kumalipas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balaban. Nagalit si Potiphar na marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Kaya ipinahuli niya si Jose at sinama sa mga bilanggong tauhan sa Paraon. So gano'n, hinuli si Joseph ng kanyang katawan at ikinulong to. So sa pagpaparusang yun, alam ni Joseph na wala siyang kasalanan. At alam mo mga kapatid, alam ni Joseph na sa ginawa na gano'n, hindi niya ikapapahamak doon dahil kasama niya ang Diyos. Balikan natin yung una, nung hinulog siya. Hinulog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. Diba? Hindi siya natakot. Naging tagumpay pa rin siya. How could such a thing happen to an upright man? Bakit nangyayari ito sa mga tubig mga tao? Nakatulad ni Joseph. Yun nga, to prepare for better things to come. God does not forget us. Even in the midst of our suffering. Hindi tayo nakakalimutan ng ating Diyos. Miski kalakalibanan tayo, miski hindi na tayo minsan pinapasahod o kulang ang pasahod sa atin ng mga employer natin, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen? Amen. Magkakaroon man tayo ng problema, hindi lang sa ating sarili, andyan ang Diyos sa atin. Meron tayo mga kahinaan, alam niya yan. Ano ang naging formula ni Joseph doon? Sa kanya? Ang kanyang pananampalataya. Diba? Ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kapag ang presensya ng Diyos ay nasa atin, ay sigurado naman ang temptation mo. Wala yan. Yun ang pinaglaban niya ni Joseph. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang pinaglaban niya, yung kasama niya yung Diyos.
When temptation comes, it is time to move quickly. Katulad ni Joseph. Alam niya na may temptation at siya'y umalis kagad. Do not feel bitter about being punished for doing right. God has bigger plans for you. Diba? Totoo naman yun eh. Yung pagdating natin dito, plano naman talaga yan. Amen? At uling conclusion pa. Live your life in the presence of God and experience His blessings in everything you do. Diba? Maging ang Panginoong Jesus din, doon makikita mo sa Matthew chapter 4 na tinusuri siya ng Satanas, di ba? Pero pinaglabanan yun. So walang exempted. Walang exempt. Di ba? Kahit sino meron. Pero yun nga lang, gawin natin yung ginawa ni Joseph. He ran quickly, in-stop niya, di ba? Alam niya kasama niya ng Diyos. So ganun din ang gawin natin. Amen po? At ang pinaka-the best nito, gamitin natin bilang isang tao dito sa sanlibutan. Gamitin natin yung mind, yung will, at yung body natin. Ang katulad ng ginawa ni Joseph. Paano na napagpanubayan yung isang Panginoon sa inyo. Hindi lamang yun sa magkaroon kayo ng partner or sa lahat ng bagay. May tumakin niya sa pamilya, sa trabaho, sa mga kaibigan. Diba? Amen? So, paglabanan natin yan. Magkaroon tayo ng shield kagad. Amen? So, let us pray. Thank you, Lord. O Diyos, amang dakila, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa ibinigay mong message sa buhay ni Joseph na kung saan, Panginoon, ay ang mga temptation, Panginoon, Lord God, ay nasa paligid lamang ito. Pero, Panginoon, hindi po nga ito maging isang kasalanan para sa aming mga Kristiyano, Lord God. Tulungan niyo kami paglabanan ang araw-araw, Panginoon, na magkakaroon ng isang pagsubok sa aming buhay. Lord God, lagi niyo po paalala ang inyong salita. Lagi niyo pong ipaalala sa aming buhay, O Lord God, na Ikaw ay napahos sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan. Lord God, once again, sa inyo lamang po ang aming buhay, Panginoon. Dalangin ko rin po, O Diyos, na tulungan niyo po kami maging banal sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nabibigyan niyo rin po ako, Panginoon, ng lakas sa araw na ito na i-share ang inyong salita. Maging ganun din po sa mga kapatiran ng dating ng Panginoon ay dinadalangin ko, Panginoon, na hindi lamang ito mapakinggan kundi ito isang gawin sa aming Panginoon, sa aming puso, O Lord. Maraming salamat po sa inyo. Magandang mga Panginoon. Ang namin ang natapilahin bukas, ngayon at magpakailanman sa pangalan po ng iyong tuman. Sa Jesus at sa pakikisa ng Banal na Espiritu. Amen. Alam niyo po yung sa tithes and offering sa mga kapatiran po na hindi nakakakilala po
po sa akin. Maliban po sa 6 years na mga kasama ko na sila. Pastor Anton, Ate Kay, Pastor June. Aside dun sa 6 years ng pastor, magkakasama na kami. So, sa mga hindi nakakilala, gusto ko lang i-share kung paano ba ako, tapat ba ako hindi sa patungkol sa pagbibigay. So, pagdating po ng tithes and offering ko, masasabi ko, o lalo-lalo po sa tinatawag na ika po, ako po ay masasabi ko ay hindi tapat. Kasi po, kung sasabihin ko pang schedule ko sa isang taon, at yun ay paulit-ulit na nangyayari sa akin, kasi nga po hindi ako tapat. So, simulan po natin sa June. Pag June, nagbibigay ako. July, hindi, kasi ang rason ko, lagi may dahilan eh, kasi ang dahilan ko, birthday ng pangalawang anak. So, June, July, August, magbibigay ako. September, hindi na naman, kasi birthday na naman ng babae ko. October, hindi rin, 100 na bibigay ko. Kasi, birthday din ng panganay ko. So, November, hindi rin, 100 ulit. Kasi, birthday ng mama ko, at undas pa yun, di ba November 1st, undas pa yun. So, usos sa lugar kasi namin Igorot, ang daming minatay, halos marami na kami pamilyang, ang dami kong kandilang bibilhin at magpapansin pa ako. Birthday pa ng mama ko, so doble-doble. So, pagdating ng November 25 na birthday ko, wala na akong iakain kasi nandun na lahat. So, December, ay, 100 ulit. Kasi birthday ni Jay, pinagahanda na naman yan. Pagdating ng January, makakapagbigay ako. January, February, makakapagbigay. Pagdating ng March, ay hindi na naman kasi prepare na naman yun ng eskwela ng mga anak ko, pati ang kapon ko. Prepare na naman yun. Kailangan na naman ng pera. So, May, ay pagdating na naman sa May, ay kailangan na naman ng tanim, mag-inang palay sa probinsya, maghihingi na naman sila ng tulong ko para sa kontraktor. So, napakahirap. Yun ang schedule ko sa buong year na yun at paulit-ulit ko yun nangyayari. Kaya masasabi ko sa sarili ko, bilang isang mananampalataya, ako po ay hindi tapat at ako po ay nandalaya sa Panginoon. Yung po ang katotohanan. So, ito po ang nais ng Panginoon na sa atin, sa kanyang salita, ay matatagpuan ko sa Old Testament. Sa Awit, chapter 4, verse 5, ang sinabi dito, ibigay kay Yahweh ang yaong wastong alay, ipagkakatiwala sa Kanya. Yung po ang masasabi sa Old Testament. At sa makatuwid po, sinabi, sa makatuwid po, ihandog kay Yahweh, yaong wastong alay. So, sinasabi ko doon, wastong alay. So, sa makatuwid, ibibigay sa Kanya ang tapat, daya, walang dahilan. Lalo-lalo sa ikapupo. Hindi na tayo magtutungko sa ikapo. Kailangan wasto daw kung ibibigay sa Kanya. Sa Old Testament po kinuha yun. Sa Old Testament po yun. Noon pa man, nandun na ibibigay ang wasto. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mangdaya. Magiging tapat tayo. Hindi natin pwedeng idahilan ang rason natin dito sa mundo dahil hindi tayo makapagbigay, issue ganyan-ganyan. Yun po yung 1 year na routine ko at gano'n, ilang taon na ako bilang isang Kristiyano. 6 na taon na rin ako nakipagtipan sa aking Panginoong Jesucristo. Gano'n po ang routine ng buhay ko. So, sa tithes and offering, pag ako ang toka dito, tinatalaga dito, nagkakaroon ako ng conviction. Kasi, alam ko sa sarili ko, bakit ako hindi ko ako bumabagsak sa tithes and offering. Alam nila, Pastor John, nila Pastor Anton, sa mga taong nakakilala. Alam nila yan na tumatanggi talaga ako pagdating dito. Kasi alam ko kung saan ako nagkakamali. Alam ko kung saan ako bumabagsak pagdating dito sa tithes and offering. So, nung time na yun, nagkaroon ng Bible study, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ibinibigay niya ang pagkakataon namin para sa Bible study. Unti-unti kong nauunawaan ng mga bagay na to. At nagkaroon kami yung time na iniyak ko ito, yung time na sa 6 na taon, sino sa atin ang, kung hindi ka siguro mapagkumbaba o hindi mo tinatanggap ang salita ng Diyos, napakahirap makisalamuha kung sasabihan ka. At
Ate Beth, magbigay ka kasi ng ika ko para giginhawa ka. Ang hirap, di ba? Yung may magsasabi na, bakit sila na-replace? Minsan naisip ko, bakit sila na-replace? Bakit ako nahihirapan? Lagi kulang, nahihiyak ko na ikahos, gano'n. Yun ang lagi naiisip ko. So dumating yung point na meron kaming pag-aaral dito, iniyak ko yun at nilishare ko kung ano ba ako sa buhay ng pamilya ko. Hindi sila buo kung wala ako. Yun ang nararamdaman ko sa kanila. So nung time na yun, nung nakasahod na ako, yun na yung time ng gabi, nag-open na ako, naiyak ko na, yun pala yung huli naiyak ko at yun yung huli mauunawaan ko ang salita ng Diyos patungkol sa ika ko. At nung sumahod ako, nandiyan ang asawa ko nakasaksi, yung envelope, sabi ko, pinanghihinayangan ko yung mga araw, tuwing sahod ko na hindi ako nakapagbigay sa'yo, at tinatanggap ko po na ako nagkasala at hindi ako nagkapat at kaya ako. Iniyak ko po yun, ako nag-pray, iniyak ko ba tinalikat ang soge, at ngayon, masasabi ko, hindi na ako takot mag-share patungkol sa ika ko dahil nalalaman ko na ang mga bagay na yun na hindi rason, hindi dahilan na tayo magdahilan pagdating sa ika ko. Kasi sino ba nagbibigay ng bawat hininga, bawat bukas, ang mga trabaho, ang mga amo, mga trabaho, sino nagbibigay? Hindi po ba ating Panginoon? Amen. Amen po, diba? So, bakit may dahilan? Siya nagbigay ng pagpapalang yun eh. So, bakit tayo mandaya na siya nga, sa kanyang pera yung tututusin, pwede niyang kunin lahat. Pero, tayo, natanggap na natin bilang isang tao dahil akala natin wala ang Diyos, pero hindi, andyan ang Diyos. Akala natin ganon, sa mundo natin. Sa mundo natin, laging kulang. Sino ba ang hindi kinukulang pagdating sa financial? Lahat tayo kulang, lahat tayo kapos. Ang mayamang nga, di ba? May pera na, pero saan siya kapos? Sa saya. Ginagamit niya ang pera para maging masaya. Pero yung natural na kasayahan, wala sa kanila. Pero bakit ang mga kagaya natin ordinaryo, masaya tayo, pero saan tayo kapos? Sa pera. Pero hindi yun ang dahilan para maging kulang tayo. Kasi lahat na nandito sa mundo, gaya na sabi ni Pastor Jules sa aral niya, under the Pastor? Ay, si Siske, lahat na nandito sa mundo ay kulang. Ang tanging nagpupuno lamang yun kung matatagpuan mo na at handa ka na magpakumbaba at tanggapin ang salita ng ating Panginoon, yun ang makapagpupuno sa iyo. Yun po yung para sa akin na testimony ko bilang isang Kristyano patungkol po sa isang Tyson Opera. At sinasabi rin po na hindi po yung lahat po na itinuro ng mga propeta, isi-share ko lang po sa Mateo 5:17 at sinabis mo ang Panginoong Yesus din po nagsabi na hindi niya pinawalang bisa ang mga turo na kautusan ng mga propeta ng panahon sa Old Testament. Ito pwede mo ako sa Old Testament. Pero sinasabi mismo ng Panginoong Yesus, hindi niya pinawalang bisa, kundi naparito ako upang ipaunawa. So pag nasa malalim ka na talaga, pakikipagtipan mo sa ating Panginoong Yesus, nasa malalim na, walang imposible na hindi natin maintindihan na ng kanyang mga salita. Walang imposible na ibibigay na yung mga dapat. Ang mga kulang natin, siya ang magpupunuan. At sinabi din po niya dito na pagtitiwala ay ibigay sa Kanya. Ulit po ang sabi. So, ang pagtitiwala, pag nagbigay ka, magtiwala ka, alam mo yung anong kulang mo. Kasi lahat na tayo kulang. Nandito tayo sa mundo, kulang tayo. Kahit ano pang gawin natin, ako kulang talaga. Bawat isang kulang. Kung wala ako, kulang ang pamilya ko. Ganun po yun. Pag namatay ako, kulangan sila. Kasi lahat na tayo kulang. Huwag tayo mag-expect na punong-puno tayo. Sinungaling tayo pag gano'n, pag nag-expect tayo punong-puno tayo. Hindi. Ang tanging Diyos na makapagbibigay ng kapunungan sa buhay natin. Yung pagtitiwala natin na pagbibigay sa Kanya ng pera, tayo magtitiwala sa Kanya, ano kapalit nun? Peace of mind. Yung nababahala tayo na yung 350 ko na natanggal sa sahod ko
sayang na rin yun. Ibigay ko yun sa andun. Yung 350 na yun na mawawala sa akin, pinagkatiwala ko yun sa Diyos at yung magiging kulang na hindi ko may ibigay siya. So, yun lamang po, lagi natin isipin na ang turo sa Malakay ay pinatibay po yun, kinalugutan po ng ating Panginoon Yahweh, at hindi yung pinawalang bisa ng ating Panginoon, kundi ito ipaunawa. Kaya tayo nagkakaroon ng mga Bible study at pagtuturo pang sa ganun, maunawaan natin sa Old Testament hanggang sa New Testament ang pakikipagtipan natin sa Panginoon Jesus, lalong-lalo na sa iba po dahil mahirap bumitaw sa pera kasi marami tayong nakikita sa paligid natin. At yung sa Corinthians naman, pananaw ko doon, isabi ba, di ba, ano lang daw yung kaya sa puso mo, yun ang ibigay. Well, yun po ang lagi kong pinanahawakan doon kasi nga hindi na ako tapat, hindi na pinakapana. Pero tama po yun, ano yung nasa kalooban mo ibigay mo. Pero po, isa gaya na sabi ko, malalim na ang pagkakakilala mo sa ating Panginoon at talaga ay nasa Kanya ka na. Walang imposible hindi mo unawaan at lahat ng Panginoon. Yun lamang po at tayo na may magbibigay sa lahat. Kakanta pa. Si Linjun. Dito ako. Kasi ba't nagtago pa ako?